If through a broken heart you can make your purpose known, then I thank you, Lord, for heartaches that have come my way. And though I don't understand, Lord, help me rest in your hand and work your plan in me. And though at times I fear, let me be still and hear your voice in the night, in the quiet of the night. Lord, I need your heart, I need your love. Send your holy power from above. I will stay true, though sometimes I falter. I will pour out my heart to you at this altar I make. I will not forsake. I will be true. If through the trials you send, your glory may be seen, then dear Lord, please give me strength and grace to rise anew. You are the potter and I am the clay. Mold me and make me in your own way, and in your fire purify and refine me, so that I may your vessel be, a holy vessel be. Lord, I need your heart, I need your love. Send your holy power from above. I will stay true, though sometimes I falter. I will pour out my heart to you on this altar I make. I will not forsake. Lord, I need your heart, I need your love. Send your holy power from above. I will stay true, though sometimes I falter. I will pour out my heart to you on this altar I make. I will not forsake. I will be true. I will be true. I will be true. Blessed Thursday evening! Blessed Thursday evening! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, Blessed Thursday evening, team! We are back! Parang tagal natin di nag-live. Sa Thursday. Ay, hindi kasi ano. Revival. Yes, yeah. Pero anyways, anyhow, muli na naman tayo nagbabalik sa ating programa. At this is, Sir Maki, the last Thursday. Yes, check the calendar. This is the last Thursday of the year 2024. Oy, January joke lang. Last Thursday of the month of January. Kalahin mo. Sir Jow. Last Thursday na to. Yeah. Nakuha mo rin, sinabi ko. Di ba? So, ganyang kabilis ang panahon. Yes, sir. Kaya nga sa ganyang kabilis na panahon, that the question is, on this new year, December na bago na ba ang vision? December na agad. Wala pa. Ganyan talaga ang style natin. Alam mo naman tayo sa Staying Alive natin, talagang we are promoting decency sa mga young people. Yes, sir. That's why it's really very important. Kaya makikita nyo, ganyan yung mga designs natin, hindi yan pabongga effect. Lahat yan ay may purpose. Yan. Parang yung camera ano. Parang may hepa sa camera. lahat yan ay may purpose. Yan. Ang isa lang sa hindi ko maintindihan, bakit parang may hepa tayo lahat?
Kayo lang. Para may head Maganda lightings ko dito eh. Yeah. Kulang tayo sa lightings. So, box, pasok. Yeah. Anyways, again, katulad sinasabi ko, nandito tayo, patapos na tayo sa last week na ito ng starting phase ng year 2024. Kaya pinag-usapan natin New Year, New Vision, so that bago kayo magkaroon ng New Year's resolution, it's very important that you have a new vision. Amen. Yan dapat yung nagbabago ng mga nagbabago. Because if your vision, recap na tayo, if your vision will still remain as your vision last year, ay walang mababago sa mga gagawin mo ngayong taon na ito. Yes. The growth will never be there, lalong-lalo na kaganda ng ating topic ngayon, the ministry and family. You see, ito makikita nyo dito talaga, Sir Max, Sir Dominic, para sa mga nanonood sa ating, makikita nyo talaga dito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng vision. Yes, sir. Because without having the proper vision for this new year na 2024, lalo-lalo na itong January na starting phase ng taon na ito, kung wala kayong tamang vision dyan, you will have a hard time na talagang lumago ka on that ministry. Yes, sir. In your ministry sa family, in your ministry sa Diyos. Ganyan yan. Napaka-importante yan. Kaya maganda yung sinabi ng Biblia dyan eh. Where there, sa book of Proverbs 29:18, our main verse, where there is no vision, the people perish. Yeah. Sabi ng Bible, but he that keepeth the law, happy is he. Amen. Kasi titingnan mo, Sir Makino, vision is very important. Pinaliwanag ko kung marireview ninyo yung mga nakaraang pinag-usapan natin. By the way, ngayon tayo magkakaroon ng question and answer kung ano yung mga natutunan. Yan, every last Thursday of the month na lang natin gagawin yan to save time. And with the shoutouts as well. Kasi matagal-tagal nating di nagawa yan di ba? May mga bisita tayo dito na sana wala. Anyways, katulad na sinabi ko, di ba? Di ba? Katulad ng, nasayang yung oras nun eh. Kaya ako sinasabi yan because it is one of the most important things talaga is that for you, you will never be able to keep the law if you have a blurred vision. Yeah. Yan yung sinabi ko nga last time, di ba? Isa yan sa nagiging problema natin. Blurry yung vision ng maraming young people pagdating sa law na magdadirect sa buhay nila. Kaya nga tinan nyo, sa Christian life, parang kulang na kulang sila sa happiness. Yep. Your happiness on your Christian living ay parang yun, kulang na kulang kayo. Kasi hinahanap nyo, parang hindi nyo nararamdaman yung fulfillment, hindi nyo nararamdaman yung satisfaction ng happiness na meron kayo bilang isang Kristiyano, kaya naghahanap pa kayo sa mundo. Yan ang nangyayari, Team Focus eh. Kaya naghahanap pa kayo sa mundo ng magpapasaya sa inyo or nakakalungkot, hinahaluan nyo yung pagiging Kristiyano nyo ng sistema ng mundo para lang ma-fulfill at ma-satisfy yung kasiyahan na hinahanap nyo. But the truth of the matter is that yung happiness, there's always a fulfilling happiness sa buhay Kristiyano mo kung ikaw ay namumuhay ayon sa law na itinuturo ng Biblia. Ito yun. Ito, generally, this is the law that we have, young people. Kaya hindi satisfactory sa mga maraming young people ngayon, yung Christian life nila, yung happiness in their Christian life, because you weren't able to keep the law. Hindi nyo nakikip yung law. Sabi ng Bible, sino yung happy is he? Sino yung happy? He that keepeth the law. Yeah, amen. You see, and for you to keep the law, vision is very important. You see, for you to keep the law, vision is very important kasi hindi mo makikitang mahalaga sa iyo to eh. You see, pag hindi nyo nakitang mahalaga sa inyo to, I'm telling you, young people, you will really perish. Kaya nga, tinan nyo, colon yung nandiyan dyan eh. That describes, after that, ano yung nagdi-describes ng perishing ng people with no vision? Hindi mo makikip yung law and wala kang happiness. You see? Kaya napaka-importante yan, young people. I'm telling you, Sir Max, Sir Dominic, ngayong 2024, ito dapat pagsumikapan ng maraming young people. Yeah. Ano yun? Yes, sir. Yung makip ninyo yung law, maging maliwanag sa pananaw ninyo na mahalaga sa buhay nyo yung law. That's why you have to keep it so that you will continually be happy in your Christian life. The genuine happiness na meron ka bilang isang Kristiyano ay mararanasan mo. Hindi yung kasiyahan na kailangan mo pang haluan ng kamunduhan. Yeah. Hindi yung kasiyahan na kailangan mo pang haluan ng sistema ng mundo. Palasak na nangyayari. Go ahead. Yeah, and then maganda po yun, Sir Joe. Yun yung sinasabi na palasak na nangyayari ngayon yan eh. Kumbaga, laging in order for a teenager to enjoy his or her Christian life, parang laging kailangan may additional from the world. Yeah, yung ganyan yan. Diba? Yeah. It is, pero alam nyo, mga team focus, ito dapat ninyong
dapat ninyong makita ngayon. Sabi nga ni Sir Joe, patapos na yung ano sir? Starting phase ng taon na ito. Kumbaga, kung ito ay tatanggapin ninyo, ano nga yun sa laro, ano yung tumatalon-talon? Subway Surf. Ang tawag dito, pag sineryoso nila to, yung booster pack. Di ba? Pag ito yung tinanggap ninyo, pambira, ang layo agad ng adbentahin ninyo eh. Bakit? Pag sinabi mo kasing vision, Team Focus, makinig kayo na maigi. Pag sinabi mong vision, it's not just only an eyesight per se ang tinutukoy dito. Pag sinabi mong vision, it's all about planning. Okay? Kaya nga marami, sa pasimula pa lang, laging palasak na naririnig nyo sa amin, sa pasimula pa lang ng taon, pambira, January pa lang, pero pag tinignan mo na yung buhay mo, parang di ka naaabot ng December eh. Oh, di ka naaabot ng February. Oh. Kaya marami, teenagers, listen to this. Kailangan nyo talaga magkaroon ng vision. Bakit? Papasok na ang February. Marami na namang mawawala sa inyo. Marami na namang sasabay. Yeah. Kaya maganda yung sabi ni Sir Joe. Kailangan mo ngayon na masaya mong tanggapin ang law. Kasi maganda yung sabi ni Sir Joe if you receive the law happily in your life, that will give you the vision. Kapag ang isang, diba sa bahay, kailan nagiging masaya ang tahanan? Kapag yung anak marunong sumunod sa gustong mangyari ng magulang. That's right. Yes, sir. Diba? Pero pag hindi nangyari yun, ang gulo ng tahanan. Oh yeah. Laging may away. Laging Yes, sir. may battle. That's right. Diba? Kaya nga kung titingnan ninyo, Team Focus, napakahirap kapag wala kang vision. Kaya nga tinan mo, Sir Joe, I just want to read this, kasi kanina, ito yung isa sa tinitingnan ko nung nag-review ako nung verse natin. Meron dito in the book of Proverbs, maganda ito. Again, nandun tayo, if you receive the law happily, that will give you the vision, di ba? Pero kapag hindi ka nagkaroon ng vision, and if you will not receive the law, if you will not keep the law happily in your life, okay? Ano ang sabi dyan ng Bible? Baba ka lang ng 2 verse. Makikita mo dyan na sinasabi na mas that's may right. pag-asa pa ang mangmang kaysa sa'yo. Sabi dyan ng Bible, in verse number 20, seest thou a man that is hasty in his words? There is more hope of a fool than of him. Yeah. Pag sinabi natin hasty in his words, yan ang mga nangyayari ngayon sa inyo. Acting too quickly. Diba? Kaya maraming ayaw sa vision, Sir Dom, Sir Joe. Alam nyo kung bakit? Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, Team Focus, it's all about planning. Tinatamad ang mga kabataan pagdating sa plano eh. Yes, sir. Di ba? Pag tinanong mo nga ang kabataan, anong plano mo sa buhay mo eh? O anong sagot? Oo. Di ba? Dilat pa nga, tigas pa nga, gawa kanta. O yun ang ano nyo. Di ba? Ganun ang nangyayari sa inyo. Bakit? Kasi gusto nyo yung once na mo may finger lang, nandiyan na kagad. Di ba? Kaya nga, masyado ninyong minamadali ang buhay ninyo. O, tinan nyo, ilan na magmamadali sa inyo next month? Di ba? Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko? Papauso na naman ng mundo ang tinatawag na love month. Pag wala kang vision sa starting phase ng taon na ito, February pa lang, laglag ka na. Di ba? February pa lang, pawala ka na, iha. Di ba? Ang ganda-ganda ng simula mo, pero ang problema, you act too quickly sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya nga, if you act too quickly, wala kang makikitang vision doon. Bakit? Ang vision, it involves planning. Okay, eto, sa pasimula ng taon na ito, kailangan ko magkaroon ng new vision. Baka kasi, yung nakaraang taon, yung vision mo, you act too quickly din. Kaya ano nangyari ngayon? Sabi nga ni Sir John, noong mga past episodes natin, yung New Year's resolution, nagiging paulit-ulit at hindi nabibigyan ng solution. Amen. Bakit? You act too quickly. Walang vision na involved. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan magkaroon ka ng new vision ngayon. Pagplanuhan mo ang buhay mo, Team Focus. Bilang isang lalaki, lalo na sa inyo, bilang isang lalaki, balang araw, ako nakinig kayo ng preaching ni Pastor Hill kahapon, kahapon na service natin, napakaganda nun. Di ba? Kaya nga kung iisipin ninyo, Team Focus, kapag ngayon pa lang, wala ka ng plano and then you act too quickly,
you will not be able to keep the law as happy as you are. Oh, bakit? Wala kang vision. Maliwanag, kapag wala kang vision, you will perish. Tingnan nyo, karamihan ng young people, reality check, team focus, karamihan sa inyo ngayon, at sino-sino ang napapahamak? Those who act too quickly. Di ba? Maliwanag, sabi ng Bible. Di ba? Seest thou a man that is hasty in his words. That is those people na nag-act too quickly. Anong sabi ng akalain mo, Sir Dom, Sir John, sabi ng Bible, mas may pag-asa pa yung mangmang. Yeah. Without any knowledge about the Word of God, hindi siya nakakapakinig ng gantong programa, pero ang sabi ng Bible, mas may pag-asa pa siya sa'yo. Nakakalungkot, yeah. Nakakalungkot yun. O, di ba? Kung iintindi nyo na maigi, kaya ganun ka-importante yung sinasabi ni Sir Joe kanina. Kailangan dapat makip nyo yung law ng masaya kayo. Kailangan makip nyo yung law ng masaya kayo. Bakit? Mula doon sa pag-keep nyo ng law, yan yung magbibigay sa inyo ng vision. Pag may vision kayo, may plano kayo. Hindi kayo padalos-dalos sa mga desisyon na gagawin ninyo. Laging darating sa punto ng pagkakataon na pag naisip niyo yan ngayon, matututo na kayo, wait lang, masaya ba ang Diyos dito? Ano ang magiging resulta nito sa buhay ko? January pa lang, pag ito ba ay ginawa ko, mapapakinabangan pa kaya ako ng Diyos ng February? Mapapakinabangan pa kaya ako ng March, April, and so on and so forth, hanggang sa matapos itong taon na ito? Mapapakinabangan pa kaya ako ng Diyos? Alam niyo, Team Focus, if you will just understand this topic right here, if you will just understand this topic right here, New Year, New Vision, ito yung sasalba sa inyo sa lahat ng mga naka-reading events ng Diablo sa taon na ito para sa inyo. Yeah. Amen, amen. Sabi ko nga, starting next month. Oh, di ba? Starting next month. O ngayon na nga lang, kanina may binalita sa akin, Sir Joe, ngayon pala walang pasok ang mga public schools. Ilan kaya sa inyo ang nasumpungan sa area? Yeah. Oh, di ba? Ilan kaya sa inyo ngayon ang nag-involve sa soul winning for the upcoming Sunday na third celebration ng ating church anniversary? Di ba? Yan yung sinasabi ko. Bakit natin nasasagi yan? Kasi sabi ko nga sa inyo, if you will go back to the meaning of, or to the implication of the word vision, it involves planning. Yeah. Kaya nga, Amen. wag kayong mag-a-act ng mabilisan. Sabi nga natin dito, bilang isang Kristiyano, kailangan mong paganahin ang isip mo. Yes, sir. At bilang isang kabataan, dapat mong paganahin ang isip mo. Amen. Yes, Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yan ang pinakabantayan ninyo ngayon, Team Focus. Vision, it involves planning. Kung gusto mo magkaroon ng new vision in this new year na dinagdag sa iyo ng Diyos, kailangan involve mo ang pagpaplano. Yeah, Ngayon pa lang, alam niyo, Team Focus, sa edad ninyo ngayon, 13 to 24 years old, kung matututo na kayong magplano, malaki ang may tutulong ninyo. Malaki ang magagawa Amen. niyan sa buhay ninyo. Lalo na mga shoutout sa Mighty Issachar. Oh, tsaka sa, ano pa yun sa babae? Excellent Esther. Yeah. Di ba? Kung ngayon pa lang, hindi nyo tatanggalin sa isip nyo yung implication na involved ang planning sa word na vision, I'm telling you, malaki ang may tutulong sa inyo yan. That's right. Di ba? Especially those na nasa teenage years, 13 years old. Di ba? Ang laking tulong yan. Pero kapag walang lahat yan, and you will stick on the trend that kapag young people ka, you will just enjoy life, kaya you will act too quickly, tandaan mo, Bible na nagsasabi, mas may pag-asa pa yung hindi nakakapanood ng Staying Alive kaysa sa'yo. That's right. Ang bigat nun, kung tatanggapin ninyo, Team Focus, meron na kayong preaching, may mga ganito klaseng programa na kayo, suportado kayo ng magulang nyo, but if you will not take this New Year, New Vision topic, and you will lose your vision, wala ka ng plano sa buhay mo. That's right. Di ba? That's right. Sabihin nyo na nagsasalita ako ng tapos, but that's the Bible. Yeah. Where there is no vision, you will perish. Di ba? You will perish. And mandakin nyo, ang mas mag-a-arise pa at ang mas magpa-prosper pa na may pag-asa is the fool. Yeah. Di ba? Nakakalungkot yun. Kaya nga, kung ayaw nyo maging ganon at masabihan kayo ng mas may pag-asa pa ang mangmang sa inyo, you've got to have a new vision. Yeah. You've got to have a new vision. That's right. And make sure
that you will keep the law para mas maging masaya ang Kristiyanong buhay mo bilang isang kabataan. Tandaan mo yan. You need to plan. Ha? Yan, kaya huwag mong babasta-bastahin ang salitang vision. And planning is always based on the vision. Yes, sir. Pagka wala kang visualize, wala kang ano. Wala kang plano. Wala kang magagawang plano. Yeah. Kaya ngayon sa buhay Kristiyano ng marami young people, kaya kulang sa plano ang buhay Kristiyano because yun nga, they don't have a clear vision kung anong gusto nilang mangyari sa buhay Kristiyano nila. Kaya nga even kasi sabihin na natin may ginagawa ka sa church, may ministry ka sa church, ito yung pinaka nakakalungkot na kahit nasabihin mo may ministry ka sa church, pag hindi maliwanag ang vision mo sa buhay Kristiyano mo, redundant lang yung buhay mo. Taon-taon. And believe me, hindi mo, ako nagsasabi sa inyo young people, at ako nagsasabi sa inyo young people because maliwanag na makikita natin, lalo na if you here in our church, it's very important talaga. It's because nakikita ko yan eh. Pag redundant ka lang, alam mo nakakalungkot sa redundancy, Sir Dominic, Sir Maki, later on matututo kang pikiin lahat. You will do everything as usual, basic lang naman yan kasi lagi mo na naman ginagawa yan. You see? So, wala nang bigat sa iyo yung trabaho mo, wala nang bigat sa iyo yung ministry mo. Darating ka na dun sa punto na sinasabi ko kaya mong pikiin sila, peke na lang yung performance mo because wala na talaga yung joy na nandun mo. Whatever it is that you are doing. Yan sinasabi ko. Bakit? Kasi wala kang plano eh. Bakit wala kang plano? Wala kang vision. Now, yun ang point doon. Mukhang ngayon, kung ngayon, hindi nyo maaari sabihin na hindi nyo nararamdaman yung epekto niyan, later on, you will experience yourself, young people, you have a perishing Christian life. Oh, yeah. Yeah. You see, at by the way, sabi ko nga, nakakalungkot yan. Because most of the time, napakapangit, hindi actually maganda na, akalain mo, Christian life, pero may perishing. Eh, di ba, we are rescued. We are being rescued as a kaya nga may kanta tayong, rescue the perishing. You see, we're supposed to perish. By the way, perish is not a one-time suffering. Perishing is tuloy-tuloy yan. You see, kaya nga the people perish up until this time. Maraming tao ang nagbe-perish, continually perishing sa kanilang hirap ng buhay, sa ganito, dami nilang reklamo sa buhay. You know why, young people? Lack of vision. You see, walang tamang vision. Kaya ako sinasabi yan, team focus. Again, wag niyong pahintulutan na matatapos ang January. Ang January na poor pa rin ang vision ninyo. The same vision pa rin ang meron kayo bilang isang Kristiyano, sa bumuhay nyo bilang isang Kristiyano. Poor pa rin yung vision nyo, same vision pa rin, wala kayong bagong vision para sa taon na ito. I'm telling you, who you are last year will just remain the same. And I'm telling you, from that status of your Christian life, dyan ka magsisimulang magpe-perish. Yeah. Yeah? Yan yung may gusto ko kayo dagdag sa doon. Alam mo sir, gusto ko yung may pumasok agad sa isip ko yung sinabi niyo po na si Maki. yung sinabi niyo kanina, patapos na yung starting phase ng taong 2024. Ang gusto ko agad na tanong may nasimulang ka na ba sa vision mo? Yeah, good Ang ganda ng tanong na yun kasi karamihan ng tulad ng sinabi kanina ni Sir Maki, maraming kabataan na ayaw marinig yung tanong na anong plano mo. Diba? Kaya ngayon, ang ganda ng program talaga natin eh. Yeah. Kasi lagi magpapaalala sa atin, team focus. May nasimulan ka na ba sa vision mo? Kaya blurry. Sabi ko, mas maganda sabihin sir na wala kang plano eh. Kaya sa blurry yung vision, wala kang plano, hindi mo alam yung gagawin for the whole year. Bakit? Kasi unang-una, hindi mo kinip yung law. Kasi, ang naisip ko rin sir, dapat, supposed to be, madali dapat yung buhay nating Kristiyano eh. Yeah, bakit? Kasi, in a sense na hindi in a sense sinasabi ni Sir Dominic na madali na walang problema. Yes, sir, hindi na. Madali because of what you're obeying the law. yes sir, kasi how you're obeying the law. meron ka ng susundin, Guide, team focus eh. Totoo yan. Meron ka ng sinusunod eh. Kumbaga kunyari may first step na, may nagawa ka ng step, ano kayang gagawin kong next? Yun. So, ano kayang gagawin kong next? So, anong gagawin mo? Yeah. Tumingin ka na lang sa iba. Anong ginawa ni Sir Joe? Anong ginawa ni Sir Maki? Anong ginawa ni Pastor Will? Yung ginawa nila, pwede mong gayahin yun. Convert mo na ngayon yun from sir. your status. That's the law. Yun na yung sinasabi ni Sir Joe ng Biblia na law. Na pwede natin gayahin sa buhay natin. That's why, sa pagdating sa buhay nating Kristiyano,
hindi na tayo mahirapan. Hindi na Yeah. darating sa atin yung word na perish. Kaya maraming team focus ngayon sabihin, ang hirap ng buhay. Kaya ka nahihirapan team focus. Unang-una sa lahat, wala kang vision. Wala kang plano. Ang sinusunod mo, yung plano mo nung nakaraan pang taon. Kaya hindi nag-i-improve yung buhay natin. Di ba? Yung sinasabi ni Sergio kanina, kaya hindi ka nag-i-enjoy. Naging, tawag na to, naging lenient na, naging easy na lang sa'yo yung Kristiyanong buhay mo. Kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Walang nasusunod na plano mo sa buhay. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, ang ganda nun eh. Lalo na yung pinag-usapan natin ng mga past episodes. Kaya hindi natin nare-reach yung potential natin. Buruin mo, nung pumasok ka sa church, nung nandito ka sa church, ang vision sa'yo ng magulang mo, magiging ganto ka, magiging, for example, magiging preacher ka, magiging choir member, magiging kagamit-gamit ka sa area. By the end of this year, 2024, pero bakit hindi mo nare-reach yung potential na yon? Bakit? Kasi hindi mo sinusunod yung vision na nilaan sa'yo ng Panginoon. At kung sasabihin mo, sir, ano yung first step? Nandito na. Kaya nga meron tayong pattern. Lagi ko naririnig na sinasabi ni Pastor Hill, meron kang pattern. Yeah. Di ba? Meron kang trace the dot. Kung ano nga kung titingnan lang yan, Sir Dom, di ba? Pag sinabi mong law, basically, sir, ano bang kailangan ano bang dapat mong gawin pag mayroong law? Yes, sir. Sumunod. Wala ka na Yes, ibang sir. gagawin, di ba? Kaya parang ano yun na kanina habang nagsasalita kayo ni Sir Jow, not just only about planning pagdating sa buhay natin kapag may vision ka, di ba, Sir Jow, Sir Dom? It also involves programming. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Kapag may plano ka, dapat alam mo yung program. Parang kanina, nagbubuhat kami ni Sir Jow, ni Sir Ponching, nagbubuhat kami sa task kanina. May pinag-uusapan kami. Katulad nun, pag nabanggit ni Sir Jow yung kanina pag may vision ka, ano yung kailangan mo? Yes, sir. Anong gusto mo mangyari? That's my goal. Bakit ka nagbubuhat? Yan, katulad namin, bagamat yung katawan niya mukhang panglaban. pero legs pa lang, katawan na ng bata. Sa kainan. O, di ba? Pero ba't kami nag-gano'n? Ba't kami nag-exercise, nagli-lift ng weights? Ano bang plano namin? Ano ba yung na-visualize namin sa sarili namin? Na-visualize ba namin na balang araw lumaban si Sir Ponching sa Mosquito Division ng Mr. Olympia? Mosquito division talaga. Diba? Oh. Hindi pala midget talaga. Talagang mosquito. Mosquito mo, lamok Hindi mo lang 212. Oh, di ba? Alimbawa, ganun ba yung na-visualize? Ano No. kasi yun, 40 kg below. 40 kg below. Parang bata na yun, sir. Hindi nata pasok. Parang, hindi yun team focus juniors. Hindi, ano yun Kumaga, ano bang vision namin? Ba't kami naglilift ng weights? Para mas maayos ang aming physical na katawan. Yes, sir. Una-una, yung tinuturong program sa pagbubuhat namin, hindi naman yung parang hindi ka na makakagalaw. Di ba? Yung mga ganun, ano tawag nga doon, sir? Yung kaya tayo nakakapaglaro pa. Ha? Functional, yan. Functional na pag-workout. Di naman kami lalaban Yeah. Diba? Di naman kami lalaban. Kaya yung ginagawa namin, meron vision doon na unang-una, syempre, para mas lalo ka pang mas magamit ng Panginoon sa ministry. Diba? Yun yung mga sinasabi ko. Kaya nga, kalakip ng visualization na yon sa aming programa pagdating sa pag-workout, may program. Man. Diba? May program. Kaya nga, yung vision, yung word na vision na yan, team focus, kailangan nyo talaga ito intindihin May plano ka nga, kaso, balik tayo, nagtahi yung sinabi nyo dalawa. Anong tanong ni Sir Dominic kanina? Ano lang nasimulan mo sa vision? Bakit hanggang, minsan yung vision maganda, pero nakakalungkot yung vision, hanggang vision na lang Vision din. na lang. Hindi nagiging reality. Man. Di ba? Hindi siya nagiging reality. Bakit? Wala kang program how you will start that vision. Amen. Di ba? Kaya minsan, ang mga kabataan ngayon, babalik pa rin doon sa kanina. Ano yung kanina pinag-uusapan natin? Mas pipiliin nyo na yung quick start kaysa magkaroon kayo ng maayos na simula. Yes, sir. Di ba? You will act quickly. Mas gusto nyo yun. Bakit? Walang programa yun Kung ano yung maisip nyo, gawa. Kung ano yung gusto nyo, gawin. Ganun lang. Di ba? Saan ang program doon? Wala. Kaya ano nangyayari ngayon sa vision? Nasasayang. Yeah. Yeah. Gusto ko lang, sir, na gusto ko lang na gawin na illustration yung katulad nung binanggit niyo, Sir Maki, kanina. Walang pasok ngayon.
Oh yeah. Di ba? Ang programa mo, kadalasan ang program ng nasa isip ng bata, ng young people ngayon, ngari Team Focus, may pasok. Di ba? May pasok, punta sa school, gising sa umaga, prepare, gising ganyan. Pero pag walang pasok, anong nasa isip mo? Wala. Hindi man lang ano. Wala at walwal. wala. Kumbaga, alam niyo Team Focus ang nasa isip ko agad, tingnan mo pag mayroon kang programa, kung nakikinig ka talaga sa law. Di ba, sir? Kung nakikinig ka sa programa natin at nakikinig ka sa may vision ka Team Focus. Pag sinabing walang pasok, ang nasa isip talaga dapat natin agad is dapat meron yung madadamay diyan yung ministry. 'Di ba, sir? Kasi tignan nyo. Wala sa equation 'yan. Yes, sir. Ang nasa isip mo kagad, cellphone maghapon. Pagkakataon na makapag-rank up. Yes. Tama ba yan? O da, yung kagad na nasa isip natin, laro. Tawag na to, maglakwatsa kasama yung mga kaklase, barkada. Di ba? Kaya, Right. di ba, ang nakakalimutan natin Team Focus, ito. Di ba? Ano, ang tanong, di ba, ang laging sabi sa atin sa program natin sa Staying Alive, kaya nandito tayo sa Staying Alive is to grow. O, ang tanong, dyan sa ginagawa ba natin na yan, nandiyan ba yung pagwalwal mo maghapon, yung paglakwatsa mo maghapon, may improve ba niyan yung vision mo for this year 2024? Yan, dapat yan yung niisip natin araw-araw Team Focus eh. Yung sa araw na yan, kanyari ngayon, umaga, anong nasa isip mo? May madadaanan kaya yung vision ko, yung plano ko sa buhay ko. Kaya ang ganda nung pinag-usapan natin Team Focus, lagi natin ipaalala sa atin, may nasimulan na ba ako sa vision ko? Amen. Yeah, Amen. yan sir, maraming pong salamat sir. Yeah. Alam nyo, ito talaga yan, young people. Bago tayo makita kung meron talaga silang natutunan sa pagkakaroon ng mga gandang vision, syempre mamaya magtatanungan tayo. Every last Thursday of the month. Di ba? Ito yung sinasabi ko, Sir Maki, parang katulad sa atin. Ito, hindi natin to na-visualize before, nung wala pa. Pero as soon as, habang sa nilalagyan tayo ng programa ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin. Ito maganda, young people, listen to this. Hindi natin na-visualize before na, magiging TV host. Diba? Hindi natin na-visualize na, magiging host tayo ng mga ganitong klase. Wala. Hindi pumasok sa isipan natin to. You see? But because God gave us the program, through the wisdom and knowledge, binigay niya sa pastor natin, may programa ang Diyos sa simbahan natin. And through that program, it opened up the vision sa atin na magagamit ako dyan. At on our way there, dahil may vision, nagkaroon tayo ng ganong vision, that's the point we started to plan. Ano yung gagawin ko para lumago ako at magamit ako sa ministry na to. Nakuha niyan? So kita nyo, kung makikita nyo young people, let me just remind you, that's the very importance of the programs na meron tayo. You take this, na yung sinasabi kong programa ng Diyos sa simbahan natin, yung programa na meron tayo dito ngayon. Ito na lang, young people. Sabi ko nga sa inyo, matagal nyo nang naririnig sa amin to, matagal na namin ito binabagit. We are also praying na may iba rin naman tao na makakapwesto dito. Yeah. May mga kasama rin kami dito. May magagamit din tayo dito. Di ba? Bakit kasi, sinasabi ko, hindi lang ito eh. Makakala nyo ito lang. Sabi ko nga sa inyo, as much as possible, I'm planning this year, prayerfully, mag-uusap kami ni Pastor, I'm planning na yung ginagawa natin sa Baptist Lunch, pwede kong gawin yun sa Staying Alive. Di ba? Pwede natin gawin yun sa Staying Alive because lalo-lalo na sa gabi, alam nyo naman, nasa mga stations, sa mga area, marami ng young people na nasa bahay niyan. Di ba? Pwede nating magawa yan. Now, kaya ko lang sinasabi yan, it's because of the reason, young people, na don't allow yourself na mahinder ng diablo yung pagkakaroon nyo ng tama at maliwanag na vision para makapagplano kayo sa patuloy nyong paglago. Oh yeah. Because if you will really not pay attention, if you're not going to pay attention sa vision, sa programa na binibigay ng Diyos sa atin, because if you're not going to pay attention on this, you will really have a hard time na magkaroon ka ng magandang vision to plan for your Christian growth this year 2024. Amen. Ganun lang yan. That's why vision is very important, young people. Again, inuulit ko, this new year, maganda yung tanong ni Sir Dominic, ilagay nyo na sa inyong mga sarili yun. May nasimulan ka na ba? Nung sinimulan natin yung programa na ito, through this program, nagkaroon tayo ng topic, New Year,
New Vision. Nung sinimulan natin yung pinag-usapan yan, did you already visualize? Have you already visualized kung ano ang ipaplano mong paglago ngayong 2024? At kung nagawa mo na yan, ang tanong, nakapagsimula ka na ba? You see, malalaman natin yan. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa, team focus na sinasabi ko sa inyo sa bawat isa, this is not just a pampalipas ng oras program. This is a program that will guide you, that will help you to grow more and to be more, to grow more in your Christian life and to be more useful in the work of the Lord. Yan, napaka-importante yan. Alright? So again, dito tayo magtatapos sa topic na ito. Sir Maki, Sir Dominic, dito tayo, of course, papasok ang February. New topic na naman ang pag-uusapan natin. But again, sabi ko nga sa inyo, kada topic na meron tayo, you have to make it sure na lumalago kayo dyan. Starting phase, January, with a starting topic of New Year, New Vision, this should help you sa mga susunod na buwan na dapat meron na kayong nakikitang paglago sa inyong buhay bilang isang Kristiyanong kabataan. Alright? So again, ngayon ay tayo sa pagtatapos natin. At like I said, Sir Mangi, Sir Dominic, last Thursday of the month ng January. Last Thursday of the first month because we are on the last week of the first month. Papasok na. After ng South Corner Sunday, February na yan. West na. Ang West at ang ating anniversary victory celebration ay February na. Ganyan yan. Ganyan katindi. Ganyan kabilis. Kaya ako sinasabi yan. Next Thursday. First episode natin sa buwan ng February. Yeah, totoo yan. February 1 is Thursday. Oh, February 1 is Thursday. May magbabalik din ang programa. Abangan nila yan. Ay, oo. Magbabalik din ang programa. Yan talagang ano yan eh. Medyo nawala yan eh. No. Wala yung programa na yan. February 1. Sa February 1 din ang balik niyan. Yes. Yes. Eh, syempre, 1, you know. Una eh. Oh. Ewan ko sa'yo. Anyways, again, dahil sa ito ang last natin, tingnan natin kung may natutunan ang ating mga audience mula sa Staying Alive program na ito, both Google Meet, both virtual and actual. Pasok mga shoutout boys! Brother JJ, Brother Steven, go! Team Focus! Good evening! Magandang gabi sa inyo lahat. Team Focus, magandang gabi sa iyo, Brother JJ. Siyempre, binabati ko lahat na nanonood dyan mula sa Facebook Live, sa Google Meet. At syempre, shoutout sa inyo lahat nandito sa live audience. Ayan, nakikita nyo po sila sa aming mga likuran. Yes. Ayan, so syempre, Brother JJ, simulan na natin. Mauna na si Brother Ivan. Kanina ko pa tinitignan si Brother Ivan eh. Palapakan natin si Brother Ivan! Punta tayo dito pala sa gitna, sorry. Ayan, magandang gabi sa iyo, Brother Ivan. Good evening po sa lahat. Malamig na gabi sa iyo. Lamig dito eh. Okay, so ayun nga sa sinabi sa atin nila Sir John at Sir Maki, sa gabi na ito, i-share mo naman sa amin ano yung natutunan mo sa gabi na ito. So muli, binabati ko na magandang gabi lahat ng Team Focus sa station, ganun din sa actual. So ang natutunan ko po ngayong gabing ito, yung sinasabi na ni Sir Maki na vision. Ang vision is all about planning po. So ang pinaka natutunan ko po dito, yung pagpaplano po sa buhay ko. Siyempre, bilang isang young people, dapat matuto na tayo na magplano sa sarili po natin. Huwag natin hayaan yung buhay po natin na go with the flow. Kung ano yung kung saan tayo dalhin, doon lang tayo. So magkaroon tayo ng goal, magkaroon tayo ng plano sa buhay natin para meron tayong tatrabahuin sa buhay po natin. So, yun lang po. Ayan, yun po yung pinaka natutunan ko ngayong gabing ito. So, to God be the glory po. Amen. Maraming salamat. Saan ka grupo galing, Brother? So, sa grupo po ako ng Kind Philip. Yan, amen. Maraming salamat kay Brother Ivan. At syempre, nung nakaraan, kung naalala nyo nung nakaraan, yung mga tinatanong natin, puro mga mas nakakabata. Yes. Diba? Naalala mo? Ngayon, tignan naman natin kung may masasabi sa atin. Ayan. Tawagin natin si Brother John. Ayan, Amen! Brother John. Tignan natin. Brother John, pwede Brother ka bang John? pumunta dito? Ayan. Let us, Amen. sabihan niyo po kami, Ayan. Brother John, ano po yung natutunan niyo ngayong Dito tayo gabing sa ito? unahan. Okay. Hindi na, okay na yan. Okay. Okay, magandang gabi sa'yo, Brother John. Pakilala Magandang ka. gabi po. Ako po si John Pactor from Mighty Sakar. Amen. Marami po ako natutunan, lalo na po ngayon. Unang-una po yung magkakaroon po tayo ng vision. Siyempre, lalo na po, ako po ay Mighty Sakar.
Yun, Sa akin Mighty po Sakar. ay- Shout out. Sa akin po ay parang importante po sa akin itong ganitong programa na makapakinig po ng ganitong programa at ganoon na rin may apply ko po yung sa sarili ko kung ano po yung natutunan ko po. At syempre, sabi nga po ni Sir Doms, ni Sir Doms, syempre, ano na po yung nasimulan po natin. Kasi syempre nga, sabi nga din po ni Sir Jao, kung ang vision po natin ay kung ang vision po natin ay hindi pa rin po nagsisimula o wala po tayong vision. Ganun yung mic. Kung wala po tayong vision, ang vision po natin nakarang taon ay ganun pa rin po yung vision natin ngayong taon po. So it always stays the same po. So ibig sabihin, hindi po nagbabago. So siyempre bilang isa pong Kristiyano, kailangan po natin mag-look forward kung ano po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung plano po sa atin ng Panginoon, magpatuloy po sa Kanya pong gawain. Amen. So, Amen. yun lang po. At yun po sinasabi din po dito na kailangan natin, yung enjoyment po natin o kayong kasiyahan po natin sa mundo, dapat tanggalin po natin yun. Sabi nga po ni Pastor, ang kasiyahan po natin ay, ayun po yung pagsunod po natin kung ano po yung guidelines na binigay sa atin ng Panginoon. So, yun lang Amen. po. Maraming salamat po. Ngayon naman, Brother John, ngayon sa mga natutunan mo, ano namang mga bibigay mong encouragement para sa mga young people? So, yun po. Bilang isang nakatanda po sa... Yun. Kailangan po natin magkaroon po... Ilan taon na, sir? Ilan taon na? 23. 23. Nakakantanda ka talaga. Alamig kasi. Sige. So, yun po. Bilang isang nakatanda po, siyempre, importante po sa atin kung ano po yung napapaninggan natin. Kasi pag napunta na po tayo sa totoong buhay o sa labas, ay parang yung buhay natin, kung ano yung na-experience po natin, kailangan natin parang ibigyan importansya kung ano po yung natutunan po natin dito. Kasi yung ma-experience po natin sa labas ay napakahirap po. Pwedeng mag-cause po sa atin ng pagkalayo natin mula sa Panginoon. So, it's a blessing po para po sa akin na makapakinig po ng ganitong programa po. So, yun lang po. Maraming salamat. Yan, tama. Kaya nga, di ba, papahalagahan natin yung mga napapakinggan natin. Tama ba, Brother John? Kasi Yes, po. sabi nga ni Brother John, di ba, bago sa buhay sa labas, halimbawa kay Brother John, nagtatrabaho na si Sir John pala. Yes, Ayan. Nagtatrabaho na siya. O ngayon, yung buhay sa labas, di ba, yung pagtatrabaho, ngayon yung mga natutunan mo, doon mo may apply. Tama ba, sir? Yes po. Ayun. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Sir John. Sir John Pactor. Amen. Ayan. At syempre, punta naman tayo sa mga Punta naman tayo sa mga young mga people, babae. Ayan. ladies. Kanina, nakita natin si Sir Ivan. Ngayon, tanungin naman natin ang kanyang kapatid. Ayan, si Ayun. Sister Ashley. Ayan, Sister Ashley, gaya nga po ng sabi nila, baka gusto mo mag-share kung ano yung mga natutunan mo sa ating series dito sa Staying Alive. Ayan po. Good evening po sa inyong lahat. Muli ako nga po pala si Ashley. At sa natutunan ko po sa series po natin na New Year, New Vision is yung po sa having a good decision will lead us in a good direction. And syempre, Ano po yun? Pakiulit po, sir, ma'am. having a good vision will lead us in a good direction. Amen. Syempre, sa direction na tatahakin natin sa buhay Kristiyano natin bilang isang kabataan, doon papasok yung mga decision natin sa buhay. Which is dapat yung mga gagawin nating decision dapat naaayon sa salita ng Diyos. At syempre, dapat sa bawat decision na gagawin natin, dapat iniisip natin kung kasama ba natin yung Diyos sa decision na ginagawa natin. Kaya, young people, reminder lang sa ating lahat na dapat sa anumang decision na gagawin natin, dapat lagi nating isasama yung Diyos sa mga decision natin. Yuli, ayun lang po. Thank you. Ayan, so palakpakan natin. Yan, napakaganda Palakpakan na natin sinabi si niya, sir. Sister Ashley. Yan, napakaganda sabi niya, sir. Pumalakpak kayo. Tatanungin ko, ka. pag di kayo pumalakpak, tatanungin ko kayo. Sige. Okay, Sa punta mga- naman tayo sa next na tatanungin natin. Next natin interview. yan. Brother Laway pa Dave. natin si Sister Brianna. Ayan. 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 Ay, kasi so magandang gabi po sa inyong lahat. At first of all, gusto ko pong pasalamatan si Sir Jao, si Sir Dominic at si Sir Maki po sa bagong lesson po natin ngayon. At syempre po, ayan, so unang-una po, nag-remind po siya sa akin sa vision ko po
nung New Year po, ayan nga po yung nagkaroon po ako ng sarili kong goal, personal po. Di lang mo po sa akin, kundi po sa aking family, sa lahat po. At dito pong New Year, New Vision, sabi nga po yung vision is about planning. So, naalala ko po yung lagi po sinasabi po sa akin ng discipler ko, si Ma'am Danica, na bago ka gumawa or pagkagising mo, dapat nakaset na sa utak mo kung anong gagawin mo. Kasi actually, as a young people, mabilis po tayong ma-distract. Parang isang ano lang po yan, wala na po kagad yung vision or yung plano po natin. Amen. Kaya nga, it's really important na i-organize or i-schedule po natin or, ayun, i-schedule po natin lahat ng gagawin po natin sa lahat po ng bagay. At syempre po, na bilang isang young people din po, mahalaga po na meron po tayong plano. Hindi lang po dapat na, uy, dahil si ganito ganyan, ito na din yung magiging plano ko. Dapat po yung vision po natin, sarili pong atin, kasi dun po tayo mapapalapit po sa Panginoon. At maraming salamat po. To God be all the glory. Thank you po. Ayan, napakaganda ng sabi ni Sister Brianna. Una, sabi ni Sister Brianna, dapat meron tayong vision. At dapat meron tayong plano. Yun. Yan, sabi Palakpakan natin si Sister Brianna. Palakpakan sabi ko pumalakpak hindi talaga umabala. Nervous sila, baka sila interview eh. Ang lakas sa palakpak eh. Sige, baka sila interview isa pa daw. Isa pa po, mga isa pa. babae. Sige. Si Sister Rica May. Ayan. Amen! Amen, Rica! Request ni Sir Doms. My fan base. Okay, Sister Rica, gaya nga po ng ginawa ng mga kasama mo. Baka gusto mo mag-share ng mga, dito ka. Lahat, kung meron, mag-share ka ng mayroong ano natutunan mo ngayong gabi. Ang dami mong fans, grabe. Sige. Amen, Rica! Sige, kaya mo yan. Amen, Rica! Ayun nga po, akin po sa natutunan, matagal na po akong Kristiyano, pero masyado po ako nagpakampante na last year po ay lagi ko na lang po inisip na ay hindi ko na kailangan ng correction kasi napakatagal ko na dito. Yung pala hindi. Salamat din po kay Ate Joanne na walang sawa na nagko-correct pa sa akin kahit na ilang beses niya na ako nakitaan ng mali at Sige, ano natutunan mo ngayon? Hindi po siya Sige, kaya mo yan. Ano po yung natutunan mo ngayon sa tungkol sa paggawa ng vision o yung pagkakaroon ng plano para lumago ka sa iyong Christian life? Yeah, Sister Rica May, 'di ba? Pinag-usapan natin ngayong gabi is patungkol sa vision. Ngayon, 'di ba, sabi nga kanina lang mga host natin, sa vision, ano yung dapat meron tayo? Dapat kailangan nating pagplanuhan yung vision natin. So, kaya sabi rin ni Sir Joe kanina, hindi tayo magkakaroon ng vision kung wala tayong plano. Ngayon, sabi nga ni Sir Joe, visualize, di ba? I-visualize natin. Kaya, yun, yan, kay Sister Rica May. Ayan, so sige. Maraming salamat, Sister Rica May. Ayan, punta tayo sa Google Meet. Ay. Sir, punta po tayo sa Google Meet, sir. Ayan. Sino ba dyan? Hindi ko nakikita. Wala akong nakikita. Hindi namin kita, sir. Sige, punta ka dun. Okay, sige, punta tayo sa Google Meet. Tignan natin sila dito. Mula sa station ng... Mula sa station nila, Sir Reland Araza. Ayan, nakikita. Amen. Mula sa Southeast area. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Brother Reland. Magandang umaga na din. Ay. Okay, magandang gabi sa iyo, Brother Reland. Ayan, nakikita ba kami, Brother Reland?
Magandang gabi po sa inyo. Magandang brother. gabi sa iyo, magandang umaga rin. Ayan, so, ikaw na tatanungin namin, Brother Relan. Naniniwala ko may natutunan ka sa gabi na ito. Amen. Amen! Ayan, sige, go ahead, Brother Relan. I-share mo ano yung natutunan mo sa gabi na ito. Sana pag-usapan natin. Ayan, sige, magandang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ba? Maliwanag po ba sound ko? Maliwanag! Ayan, maliwanag yung sound. Amen, amen! Yun. So, yun po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Para sa ating mga young people. Napakaganda po ng ating topic na New Year, New Vision. Alam niyo po, napakalaki pong bagay, tulong ito personally sa akin. Bilang isang young people po, nasa grupo po kami, ako ng Mighty Issachar. Bilang isang young people, kapag tayo po ay wala tayong tinatawag na vision, sabi nga po sa Bible magiging noble-minded po tayo. Diba? Sabi sa James na pag ang isang tao ay double-minded, unstable siya sa kanyang ginagawa. So yun po bilang isang kabataan, kapag ikaw ay wala kang vision, asahan mo na double-minded ang isip mo. Minsan, ang mangyayari sa'yo, minsan yung isip mo nasa isang bagay, but hindi yan permanent. Kumbaga, magiging na naman, stagnant, aalis ka na naman dyan. Bakit? Wala kang vision sa buhay mo Kaya yun po yung tinatak ko sa isip ko, lalo po, tulong po ito sa akin na ngayon po ay nag-observe po ako as a full-time staff. Ito po yung naging vision ko na sabi ko, gagamitin na rin naman ako ng Panginoon, dito na rin ako sa loob ng simbahan na to. Why not ibigay ko pa ang buhay ko para sa Panginoon? And that's my vision kasi sabi ko, yung nakausap ko nga po yung mga ilan po, bakit daw ako nag-full-time, bakit daw ako ganito, sabi ko, sapagkat meron akong plano sa buhay na ganito ang tatahakin ko someday. Kaya yun yung naging vision ko. Kaya para sa mga young people, kung hindi kayo, wala tayong vision, asahan mo, double-minded tayo. Kumbaga, naisipan mo isang bagay at meron ka namang isang bagay na ganito, pinipili mo between the world and para sa Panginoon. Kaya minsan, ang nangyayari sa atin, yung vision natin, hanggang salita lang tayo. Yun yung sinabi ni Sir Maki kanina Kumbaga, hanggang kaisipan ka lang, pero hindi mo ginagawa yung vision mo through sa ginagawa mo. Kaya yun lamang po, at I-encourage ko again sa mga young people, huwag tayo maging unstable para hindi tayo magka-problema sa ating vision. Yun lamang po and maraming salamat po. Amen. Maraming salamat. Napakaganda ng mensahe, yung preaching, manalangin. Amen, let's pray. Let's pray. Joke lang. Maraming salamat kay Brother Relan. Narinig nyo naman, napakaliwanag ng kanyang natutunan. Napaka-oily. Shiny. Ayop na may Crystal natutunan clear. kayo. Okay, so, syempre gusto ko rin i-share, napakaganda. Huwag natin kakalimutan yung mga napapakinggan natin. Huwag natin iti-take for granted. Tama yan. Mga young people. Kaya, bigyan natin importansya yung programa natin ngayong gabi. Okay? So, maraming salamat sa mga na-interview natin. And syempre, di natin makakalimutan. I-shoutout muna natin. Mula sa grupo ng Honest Anna and ang Courageous David, kay Brother Greg James, at kay Brother Greg Samuel. Amen! Sister Hannah Kim, kay Sofia, kay Arian Joy, kay Madeline, kay Jericho, and kay Sister Alexis. Amen. And kay Samantha sa mga kasamahan niya. Maraming salamat. At ngayon, wala pong nag-send ng picture sa Team Focus B. Pero meron pa rin po tayo shoutout. Nag-shoutout. Sorry po. Ayan, shoutout dyan sa Dolor family. Ayan, ang aking family. Ayan, si Jeremiah. Dito siya ngayon. At yung aking mga magulang. Shoutout ko rin po yung aking mga kasama sa school. Ayan, nanonood po ngayon sila Roy, sila Sam, si Sophie. Ayan, nanonood sila ngayon. Sila Ace, sila Paula, si Sky, si Lyra, at si Gian. Amen. Maraming salamat. Wala ka na nakalimutan, brother? Ayan, okay, wala na po. Thank you. Maraming salamat po. Magandang gabi, Team Post. Good evening. Alright, maraming shoutout lang ako. Yes. May shoutout lang ako. Shoutout sa ongoing live program ng CBBC Palapad Mission. Shoutout kay Pastor Edwin Peralta. Shoutout sa Getting Ready. Sabi ko sa kanila, nag-comment ako, babatiin ko sila during live program. As you can see. Shoutout. Shoutout sa inyo. Nakakatawa to kasi, alam nyo ba, Team Focus, every Tuesday, yun yung parang Team Focus stay.
Every Thursday yung kanilang ano yan, the preparation. Ang tawag, The Committed. Yeah, The Committed. Yan. Pinapanood namin yan nila Sir Joe. Oh yeah, we're not kidding. Pinapanood. Nakita ko na nakaraan Sir Joe, nag-comment dun eh. Kasi medyo nag-glance lang ako dun sa ano nila. We support those who are in the same principle with us, bars. Ang ganda kasi alam nyo, kung ano yung topic natin dito, yun din ang topic nila. Yes, nire-relay lang nila. At yun sinasabi natin, ibinabagay naman nila yan dun sa sitwasyon na kalagayan nila doon. Yan. Yan ay tuloy-tuloy lang sa grupo niyan. Sa Palapad. Yeah, mission Pastor natin Edwin. yan. Yes. Sanpab yan, sir. Sorry. Hindi na sila Palapad. Sanpab yan na sila. Palipad sa inyo. Alright? God bless you and tuloy-tuloy lang kayo. Keep up the good spirit in the ministry. Alright, and of course, sa lahat ng manunod sa atin, Staying Alive audience natin, both Facebook Live and sa Google Meet, kaway-kaway, lahat na nasa Google Meet crowd. Sorry. Wave your hands, no? Malaki natin sa Google Meet crowd. Salamat natin yan. Yan, nandiyan dyan, yung station ng Sir Relan, station nila Brother Jay, kila Sir Cesar De Lumen. Sir, shoutout sa ano, ang dami nun sa Cagayan Mission, no? Yan. Isa-isay natin. Yan. At sunod si station nila Ma'am Sharon Bernades. Yan. Ma'am Jessa. Yan. And of course, sa station naman nila Ma'am Generous Puga rin. Ayan. Sila Brother Mark nandoon sa gilid. And of course, sa station nila Brother, saan yan? Ayan, kila Ma'am, kila Ma'am Eva yan. Sa station na yan, kila Ma'am Eva. Yan. And of course, sa station din nila Brother John Ray. Yan. Amen. Yan. Amen. Good evening sa inyo. And of course, meron pa sa station nila Ma'am Rochibet. Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Sa station nila Ma'am Rochibet. Yan. And of course, sa station ng next natin dyan, kila Sir Dennis Conesma yan. Yan. Marami lang mga bisita dyan. Sa mga first time. Yes. Shout out sa inyo lahat. Yan. Keep tuning in. Yan. And of course, sa station din nila Ma'am Jennifer Dave Quinones. Yan. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Marami rin sila doon. Amen. Next ay ganoon din sa Cagayan. Yan yung sa Cagayan natin. Yun. Matmat. Yun. Si Matmat. Si Keychain yan. Si Matmat. Yan. And next ay sa station naman ni Sir Jorald. Kila Brother, Jorald. Sa Hermit. Sa Hermit, yan. Sila Brother Lance, yan nandiyan dyan. And of course, sino ba yun nandiyan natin? Next. So, Leila pala. Yan, at sino yan? Ay, si Hana yan. Yan, si Hana. Yung picture niyan, mag-isa lang. Wala na. Alright, sige. Ay, maraming salamat muli sa lahat ng mga nasa stations natin. Both Google Meet and a Facebook Live audience natin. And again, this is the starting phase. Make sure that you will keep on growing and make sure that you have a new vision para tuloy-tuloy ang paglago nyo sa taong 2024. Once again, Team Focus, maraming salamat sa magsama-sama nyo sa atin, sa lahat ng mga nasa South Corner na young people, keep on working. Grind hard, go hard, and pray hard para sa great results this coming Sunday. And again, magtatapos na po tayo. Papasok tayo ng February 1. February 1. Ang Thursday natin. Abangan nyo, panibagong topic na naman ang meron po tayo dyan. Once again, see you on the next episode ng ating programa, Staying Alive! God bless you all. To God be the glory. Peace. Salamat, Shopee. Thank you po. Maraming salamat po. With a love like I'd never known, He gave life a brand new meaning, and to me, He is my reason to go on. He's my bread when I'm hungry. He's my shelter from the troubled winds, and He's my anchor in life's ocean. But most of all, He's my best friend. When I need
inspiration. He's always strong when I'm tired.